Huwag kang mag-alala, okay lang ang bata. Sabi ko na nga, huwag kang lalayo sa paningin ko. Buti na lang okay ang bata. Ling Jiang, ito ba ang sinasabi mong abala ka? Huwag kang magdrama. Pirmahan mo na ang divorce papers. Bakit ba? 7 taon tayong payapa. Tapos bigla kang naghahamon ng diborsyo. Dahil ba sa kanya? Ete, tunay ang pagmamahalan namin ni Linjiang. Tunay na pagmamahalan. Ate. Ang hindi minamahal, yun ang kabit. Ate. Noon, para mapalayo mo ako at makasama si Linjiang. Pero hindi ka naman niya mehel. Ako ang nagpalayo sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, para makasama mo ako. Binigyan mo si Kian ng pera, kaya siya umalis. Tang Ling Jiang, ano ba ang laman ng utak mo? Noon pa man, nang bumagsak ang pamilya mo. Ayaw niya maghirap kasama mo kaya umalis siya. Tumahimik ka. Luyu. Lagi mong iniisip na tama ka. Noong bumagsak ang pamilya ko 7 taon na ang nakalipas. Dinala mo ang pera sa harap ko at sinabi ko sa'yo. Walang nararamdaman ako sa'yo. Ang pamilya Tang sa Haicheng ay mabilis na bumagsak sa loob ng 3 buwan. Ang dating isa sa mga kilalang kumpanya ay malapit nang ay deklarang bangkarote. Ngayon, ang kailangan ng pamilya Tang ay pagkakataon para makabawi. Bibigyan kita ng 30 milyon. Tulungan kitang malampasan ito. Ano ang gusto mo? Pakasalan mo ako. May kasintahan ako. Pero umalis na siya. Iniwan ka niya. Negosyante ka. Dapat alam mo ang mga bagay na ito. Walang pamamahalan sa pagitan natin. Wala ngayon. Pero naniniwala ako na magkakaroon din. Lagi kong iniisip. Kung initin mo ang isang bato sa loob ng 7 taon, dapat mainit na rin ito. Pero hindi ko inakala na wala kang puso, Tang Linjiang. At saka, ang pinakaayaw ko sa buhay ko, Luyu, ay ang mapagbintangan. Ang pinakaayaw ko sa buhay ko, Luyu, ay ang mapagbintangan. Ikaw, Tang Linjiang, huwag mong kalimutan. Hindi pa tayo diborsiyado. Hanggat hindi tayo diborsiyado, ang anak sa kanyang sinapupunan ay ituturing na anak sa labas. Ziga na, Linjiang. Galit lang si 8. Naiwan si Chenggong mag-isa sa bahay. Hindi ako mapalagay na naiwan siyang mag-isa. Umuwi na tayo. sa loob ng 1 linggo, pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo. Miss Liu. 7 buwan nang nakauwi si Bai Qianqian. At may kasamang maliit na lalaki. Buntis siya ngayon ng pangalawa. Ang batang lalaki ay 5 taong gulang. Limang taon na. Kaya, mula nang muling umandar ang pamilya Tang, agad siyang naghanap ng dahilan para pumunta sa ibang bansa para mag-usap ng negosyo. Pero sa totoo lang, nagkita ulit sila ni Bai Qianqian. Alam ko na. Salamat. Mahal, masaya ka ba ngayon? Masaya AKO, Teng Teng. Natuto ako ng addition at subtraction ngayon, ang hirap. Kaya bibigyan kita ng ice cream bilang ganti, anak. Sige, Pagkatapos kumain, turuan kita ng isang bagay. anong turuan? Tara na. Isaksak mo. Ang galing ng ating tangtang. Ngayon, matututo tayo ng pangalawang bagay, ang pagluluto ng noodles. Nanay, pagod na si Tang Tang.
Pagkatapos nating matutong magluto ng noodles, magpapahinga tayo, okay? Okay. Molly. Hintayin mong kumulo ang tubig bago mo ilagay ang noodles. Nanay, maliit pa si Tangtang. Paglaki ko, matututo rin ako. Ulitin natin. Tangtang, huwag mong sisihin ang nanay mo kung mahigpit ako. Kung wala na ako. Kailangan mong matutong maging independente. Ulitin natin. Mag-focus ka. Nanay, huwag kang magalit. Sisikapin kong matuto, Tangtang. Tangtang. Pasensya na. Nanay ang nagkamali. Hindi ko dapat sinigawan ka. Gusto ko lang na matuto kang maging independente mag-isa. Nanay, ano ang independent? Ang independente ay kung kaya mo nang kumain mag-isa. Magbihis mag-isa. At mamuhay mag-isa. Nanay, paano ka naman? Nanay, hindi ko kaya nang wala ka. Tangling Jiang. 30 milyon. 2 oras, tawagan mo ako. Pipirmahan ko. Tangtang, ihahanda ko ang lahat ng daan para sa iyo. Lingjiang, talaga bang ibibigay mo sa kanya ang 30 milyon? Noong ako'y bumangon muli, siya ang nagbigay sa akin ng 30 milyon. Ngayon, ibabalik ko lang ang 30 milyon na yon sa kanya. Hiwalay na nga, gusto pang kunin ang 30 milyon. Panaginip. Lahat ito ay akin. Pero Lingjiang, Huwag na, desidido na ako. Kian, huwag kang mag-alala. Ikaw ang pakakasalan ko. 20 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagligtas sa akin mula sa mga magnanakaw. Kaya't nagkaroon ka ng peklat sa mukha. Lingjiang. Ang pakakasalan ka ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ko. GNG, Lu, sigurado ka bang ililipat ang 30 milyon? Sa pangalan ng iyong anak na babae. Nanay, ang laking 30 milyon, bakit mo ililipat sa akin? Dahil ikaw ang lahat sa akin, Tangtang. Gusto kong ibigay sa iyo ang pinakamagandang bagay sa mundo. GNG, Lu, ito na ang lahat ng dokumento. Pag-alis ko, hindi naman siguro ganoon kasama si Tangling Jiang, na hindi ka alagaan, Tangtang. Pero kailangan kong mag-ingat kay Baikian. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Kailangan kong itago ito. Tangtang. Pahiram muna ng manika, okay lang. Sige. Nanay, ano ang ginagawa mo? Tangtang. Hindi na ako makakasama sa iyo sa hinaharap. Dalhin mo ang manikang ito para may kasama ka. Huwag mo itong mawawala saan man ka pumunta, alam mo. Huwag mo ring sasabihin ito kanino man. MM.
Nene, okay ka lang? Nene, okay ka lang? Nene. Tang-tang. Tawagan mo si Papa. Pitong taon na. Luyu. Quits na tayo. Lingjiang. Papa. Chenggong. Tumangkad ka na naman. Kian. Bakit kayo pumunta ni Chenggong? Hindi ba kami pwedeng dumalaw? Nga pala, may prutas ako sa labas, hindi ko mabuhat. Tulungan mo akong kunin. CJ. Papa, tulungan mo si nanay. Tang-tang, naliligo si Papa Montag. Pakiusap, ibigay mo ang cellphone kay Papa. Tang-tang, hindi ako ayaw tulungan. Pero si Papa mo ayaw talagang makita si nanay mo. At ayaw ka ring makita. Hindi totoo. Mahal ni Papa si nanay at mahal niya ako. Sino ka biye? Nakakatawa. Luyue, ang tagal na nating hindi nagkita. Ang paraan mo para makita si Lingjiang ay napakababang uri. Nene. Tang-tang. Tang-tang, huwag kang umiyak. Tulungan mo ang nanay na kunin ang gamot. CJ, kunin mo ang gamot para kay nanay. Nanay, kukunin na ni Tangtang ang gamot mo. Wala nang gamot. Nanay, huwag mong iwan si Tangtang. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Nanay, gumising ka, huwag mong takutin si Tangtang. Kian. Anong tinitingnan mo? Lingjiang, simula ngayon ang screensaver ng iyong telepono. Ay dapat ako at ang mga bata lang. Unang hakbang para mapanatili ang relasyon, palitan ang screensaver ng telepono. Sige, susundin kita, tignan ko. Maganda ba? Ang ganda ng asawa ko. Lingjiang. Nag-iisip mo lang. CJ. Susundin kita. Lolo. Munting bisita. Lolo, sabi ni nanay magkakasakit ka kapag nabasa ng ulan. Itong payong ko para sa iyo. Mabuti. May magpapatuloy na sayo. Hindi ba ako patay? Saan ito? Tang-tang. Bata, ang mahal ng gamot na ito, may dala ka bang pera? Tita, ito lang ang pera ko, pakisuyo ibenta mo na sa akin ang gamot. Bata, kulang ang pera mong dala. Hindi kita mabibigyan ng gamot. Tita, pakiusap, tulungan mo ang nanay ko. Hindi ako makakatulong sa iyo, ang liit lang ng sahod ko. Hindi kita matutulungan. Pakiusap tita, ibenta mo na sa akin ang gamot. Bata, hindi ako makakatulong sa iyo. Maliit lang ang sahod ko, hindi kita matutulungan. Pakiusap.
Ito. Hindi ba gamot lang ito? Magkano, ako na ang bahala. Sapat na ba? Lola, ano ba yan? Anak, sandali lang ha. Itong gamot, 3 piraso isang inumin. Hawakan Montag. Bumalik ka na agad. Salamat per, tita. Walang anuman. Salamat pa, Lola. Nanay, tignan mo to, hindi ka nagiging malinis. Nanay, inom na ng gamot. Nanay, buksan mo ang bibig mo para sa gamot. Nanay, buksan mo ang bibig mo. Nanay, siguradong mapait para sayo. Sige na, inom ng gamot. Kukuha akong candy para sayo. Candy. Ganito ka, paano ako makakaalis? Luyu, nasaan ang kasunduan sa diborsyo? Tatay, tulog si nanay. Huwag mo siyang gambalain. Nanay, ang lamig ng katawan mo. Painted in kita. Nagkukunwari pang tulog itong si Luyu. Sobra na talaga. Lingjiang, kung kukunin ni ate ang pera, siguradong pipirma siya. Bibigyan ko pa siya ng 3 araw. Tama talaga si nanay, ang tagal na niyang tulog. Nanay, huhugasan ko ang paa mo. Dati, si nanay ang naghuhugas ng paa ko. Ngayon, ako naman ang maghuhugas ng paa mo. Nanay, kwentsahin kita. Kwentuhan kita ng kwento ni Snow White. Noong unang panahon, may isang reyna na nagkaanak ng isang prinsesa. Puting-puti ang balat ng prinsesa. Nanay, gustong-gusto kitang yakapin. Ano, tongamoy? Ang baho. Hindi ko alam, ano ba ginagawa nila dito? Bostang, may tao ba sa bahay niyo?
Bakit hindi natin nakikita si Mrs. nitong mga nakaraang araw? Siraan na ang pinto. Patay na ta. Paano nangyari yon? Tangling Jayang. Nasisiyahan ka ba na patay na ako? Essay, huwag mo siyang gisingin. Tulog pa si nanay. Candy, Nanay, ang tagal mo nang hindi kumakain. Marunong na akong magluto ng lugaw. Gusto MOBA? Lingjiang, hindi ko na kaya ang amoy. tao. Dalhin niyo ang bangkay. Masamang tita, hindi ka welcome sa bahay namin. Candy. Patay na ang nanay mo. Hindi mo naman ako masisisi. Nagsisinungaling ka, tulog lang si mama. Tingnan mo, Tangtang, may rigor mortis na si mama mo. Hindi mo pa rin ba alam na patay na siya? Si Mama Montag. Patay na siya. Nagsisinungaling ka. Sabihin ko sa'yo, noong pumunta ako sa bundok ng espiritu para magdasal, Humiling ako ng apo. Et alam Montag ba? Di nagtagal, sinabi ng manugang ko na buntis siya. Talaga? narinig ko na malapit nang mamatay si Lolo Zhang, pero nang pumunta ang asawa niya sa bundok ng espiritu, At nagpakumbaba, gumaling talaga siya. Epektibo talaga, di ba? Tara na. Mama, kung pupunta ako sa bundok ng espiritu, makakasama mo pa ba ako? Mama, gagaling ka kapag pumunta ka roon. Nawawala ang bangkay ni Luyu. Ano ba kayo? Di nyo kayang bantayan ang isang bata? Hindi ko sinasadya. Nasaan siya? Boss Tang, Paano nakarga ng bata ang bangkay? Ano ba kayo? Boss Tang, hindi namin inakala na maghihir ang anak mo ng 2 tao para kunin ang bangkay. Hanapin niyo agad. Bilisan niyo. Lingjiang, magiging okay si Tangtang. mula nang mamatay si Luyu, naging malamig si Lingjiang sa akin. Nagkagusto kaya siya kay Luyu? Hindi pwede, talagang hindi. Tangling Jiang, galit ako sa'yo. Nasan kayo? Tang Tang, Ikaw ba yan, Lolo? Mama, huwag mo akong iwan. Tangtang. Papa, Tangtang. Umuwi na tayo, okay? Tayong dalawa na lang sa bagong bahay. Itangtang, magiging mabuti ako sa'yo. Bai Kian Kian. Ang galing mong magkunwari. Tangtang, bahay mo na ito. Magiging mabuti ako sa'yo. Kung magiging mabuti ka sa kanya, masaya na ako. Anak mo rin siya, at saka. Sino ang hindi magkakagusto sa bait ni Tangtang? Nandiyan pa ang bata, magtrabaho ka na. Ako na bahala sa bahay. CJ, Tangling Jiang, 7 taon na. Hindi mo pa ako napakitaan ng ganitong lambing. Tangtang, una na ako. Tangtang, sabihin Montag, bei Kai Daddy.
Saan inilagay ni Luyu ang 30 milyon? Bai Qianqian. Talagang balak mo ang 30 milyon. MS Bai, ito ang aking investigasyon. Dinala ni Luyu ang pera sa bangko at insurance company. Inilipat ni Luyu ang 30 milyon sa pangalan ng babaeng iyon. Bai Qianqian. Huwag mong galawin ang pondo ko para kay Tangtang. Tangtang, may tatanong ako. Alam mo ba ang 30 milyon na iniwan ng nanay mo? Tangtang, kung sakaling wala na ako sa tabi mo, dalhin mo ang manika na ito. Ipagsama mo ito, huwag mong iwanan kahit saan. Naiintindihan mo. Huwag mo ring sasabihin kaninuman. Kashi, hindi ko alam. Nasa bahay ba si Qianqian? Nandito pa, sir. Anong nangyari? Daddy. Tangtang, bakit ka umiiyak? Gusto kasi nitong bata na makatulong sa bahay. Nabasag niya ang tubig, nahihiya siya ngayon. Okay lang. Nasaktan ka ba? Hindi, nabasa lang ang tubig. Medyo natakot lang. Teka, umupo ka muna. Baka matakot ang bata. Tanglingjiang, bulag ka ba? Momay, parang hindi na si Daddy ang daddy ko dati. Tangtang. Mommy, ikaw ba ang mommy kayo? Hindi, hindi, Mommy, ikaw ba ang mommy kayo? hindi, hindi. Tangtang, Mommy, miss na miss kita. Tangtang. Tangtang. Saan ito? Ito ang mundo. Guro. Kayo, Ang matandang Tianji. nakikita ninyo ako. Pero hindi ba ako patay na? Patay kan ga, pero ngayon nabuhay ka na. May nagbayad na malaki para buhayin ka. Sino? Hindi dapat malaman. Tandaan mo, Tak. Ngayon, iba na ang pagkatao mo. Hindi ka na si Luyu. Si Luyu ay nabura na. Ngayon, ang nakatayo dito ay si Lumigi. Lumegi. Tama. At tandaan mo, huwag mong ipakita. Naikaf si Luyu. Kung hindi, mawawala ulit ang buhay mo. Paano ako hindi babalik? Ang aking tangtang ay inapi nila, hindi ako papayag. Sabi na matanda, Lumigi na ang tawag sa iyo ngayon. Basta huwag mong ipakita ang tunay mong pagkatao. Kung ano man ang gusto mong gawin, bahala na ang tadhana. Naiintindihan ko, salamat guro. Bai Qianqian. Tanglingjiang. Hindi ako namatay, bumalik ako. Lahat ng ginawa ninyo sa akin at kay Tangtang, babayaran ninyo ng mabigat. Tangtang. Bumalik na si Mama. Tangtang. Mahina pa ang katawan mo, Papa. Nagpaiwan ako ng sabaw para sa'yo. Papa, miss MOBASI mama. Tangtang, magpahinga ka muna. Suplada. Banggitin mo pa si Luyu na yon. Qianqian. Muntik na maaksidente si Tangtang. Mahina ang katawan, natakot. Bigyan mo siya ng masustansyang pagkain para lumakas.
Huwag kang mag-alala, nandito na ang tita, ako at si tita ang bahala sa bata. Okay lang. May gagawin pa ako mamayang gabi. May meeting ako kay Boss Ho ng Who Group. Para pag-usapan ng partnership. Boss Huo. Siya ang pinakamayaman sa Haicheng. Ilang taon na tayong hindi nakakalamang sa kanya. Kung makikipagtulungan tayo sa kanya, tiyak na mas marami tayong mabubuwag na kumpanya. Kian. Nakahanap ako ng doktor sa abroad na magaling magtanggal ng peklat. Sa ganon, maaalis na ang peklat mo. Kung hindi mo ako iniligtas noon, hindi sana. Ako na ang aakit sa kanila, huwag kang matakot. Dumating ka lang kasama ng tulong. Maliit na bagay lang to, sige na, asikasuhin mo na ang mga dapat mong gawin. Sige, alis na ako. Ingat ka. Kian, buntis ka pa, huwag kang palaging nakatayo. Dapat kang magpahinga ng husto. Tita, okay lang ako. Tita pa rin ang tawag mo sa akin? Malapit na kayong ikasal, hindi ba dapat iba na ang tawag mo sa akin? Nanay. Binigyan ni Lingjiang si Luyu ng 30 milyon. Ngayong patay na si Luyu. Dapat bang ibalik ang pera kay Lingjiang? Ano? Binigyan ng anak ko ng 30 milyon ang babaeng yon. Nanay, hindi mo alam ang nangyari. Mabuti. Talagang masama ang hangarin nitong Luyu na to. Patay na nga, nanghingi pa ng malaking halaga. Nag-iwan pa ng pabigat. Dumating na rin. Boss, Zitang Lingjiang and Lijiang High Group. Darating siya makalipas ang kalahating oras, Sage. Paumanhin. Sabihin Montag. Sino ang nag-utos sa iyo na lumapit sa akin? Boss Shu, hindi mo ba iniisip na ako ay narito upang iligtas ka? Kamakailan ay nagkaroon ng pagbabago ang presyo ng stock ng Who Group. Ngunit sa susunod na araw ay bumabalik din ito sa dati. Ngunit sa palagay ko, ito na ang huling hirit. Kamakailan ay may ilang kumpanya sa abroad na naghahanda ng sabay-sabay. Nais nilang pwersahin ang lahat ng negosyo ng Who Group sa abroad. Kung magpapatuloy ito, walang magagawa ang pamilya Ho kundi isuko. Ang lahat ng kanilang negosyo sa abroad. Kasabay nito, ang mga kumpanya at stock sa bansa ay makakaranas din ng pagbabago. Maaaring malampasan sila ng pangalawang pinakamalaking kumpanya, ang Jiang High Group. Sa loob ng isang linggo, ang stock ng kumpanya ay tatamaan sa iba't ibang paraan. Sa ganitong sitwasyon, pipiliin mong makipagtulungan sa Jiang High Group. Hindi isang tamang pagpipilian. Bosyo, naghihintay ako sa iyo na hanapin ako. Master in Stock Analysis. Doktor sa pananalapi. Lumai Gui. Interesting. Pamilyar ang tingin. Gino, ngayon pa lang diretsong hawak na agad. Parang nagkita na tayo dati. Pasensya, ganitong klase ng pakikipag-usap. Ayaw ko. Postang. Dumating na si Boshu. Bosyo, Umupo. Bosyo. Yung partnership na pinag-usapan natin dati, ano na ang desisyon mo? Maglalabas ako ng 50 milyon, tapos maglalabas ka rin ng 50 milyon. Tapos magtatayo tayo ng bagong kumpanya. Sa loob ng isang linggo, babagsak ang stocks ng kumpanya sa iba't ibang paraan. Sa ganitong pagkakataon, pinili mong makipagtulungan sa Jiang High Group. Hindi ito tamang pagpipilian. May nagsabi, makikipagtulungan ako sa'yo. Hindi tamang pagpipilian. Hindi naniwala si Bosyo sa mga chismis ng iba. Tapos nagdududa na sa akin.
Isang linggo. Isang linggo. Pagkatapos ng isang linggo, kung hindi mangyari ang sinasabi niya, makikipagtulungan ako sa'yo. Salamat sa pagpunta mo ngayon, Boss Tang. Ano ba talaga ang gusto ni Hufeng? Boss Tang, hindi kaya nalaman ni Hofeng ang mga kalokohan natin? Impossible. Kung nalaman niya, hindi niya sasabihin na makikipagtulungan sa akin pagkatapos ng isang linggo. Sige, uwi na muna tayo, babalik na lang tayo sa Hu Group pagkatapos ng ilang panahon. Lingjiang, maliit pa ang bata, huwag mo siyang sigawan. Pasensya na. Kanina ko sinigawan. Hay nako, hindi mo man lang inalam ang totoo, sinaktan mo agad ang apo ko. Chenggong. Sa susunod, alagaan mo ang kapatid mo, alam mo? Ayaw na rin kita. E bibilan kita ng laruan bukas. Mahal na mahal kita, Papa. Lingjiang. Narinig ko binigyan mo si Luyu ng 30 milyon. Huwag mo siyang tingnan, alam ko. Patay na si Luyu. Nasa bahay natin si Tangtang, yung 30 milyon. Dapat na ba nating kunin ulit? Yung pera ni Luyu para sa paglaki ni Tangtang yon. Pag nagdalaga na si Tangtang, sa kanya na lahat yon. Anak, tangga kabia? Patay na si Luyu. Nasa atin na ang bata. Anong silbi ng pag-iwan mo ng pera para sa kanya? Buntis pa si Kian, may isa pa sa tiyan niya. Sapat biayang counting pira mo kakahatin? At saka, patay na si Luyu. Dapat nating kunin ulit yung pra. Lingjiang, nandito na SA atin si Tangtang. Gusto pa ni Luyu na kunin yung 30 milyon. Halatang hindi siya nagtitiwala sa iyo. Pero, Valang pero. Ako na ang bahala dito, Kian. Pagkalipas ng ilang araw, dalhin mo si Tangtang sa bangko kung saan nakadeposito ang pera ni Luyu. Kunin Montag yung 30 milyon. Nanay, tingnan mo si Lingjiang. HMP. Tigil. Hindi siya nagsalita, ibig sabihin pumayag siya. Tangtang. Hindi kita tatay. Ayoko sa iyo, umalis ka. Malas, bumaba na naman ng isang punto. Boss Shuo, inatake tayo. Malapit nang mag-lower limit ang stocks ngayon. Sa loob ng isang linggo, matatamaan ang stocks ng kumpanya sa iba't ibang paraan. Sa ganitong sitwasyon, hindi magandang desisyon ang makipagtulungan sa Jiang Hai Group. Hindi ito tamang desisyon. Boss Shu, naghihintay ako sa iyo. Tama na siya. Boss Shuo, anong gagawin natin ngayon? Ang stocks ng Hu Group ngayon bumagsak sa pinakamababa sa kasaysayan. Bakit hindi pa ako tinatawagan ni Hufeng? Ganun ba siya kawalang tiwala sa akin? Hufeng, kung hindi ka pupunta sa akin. Iangat ang presyo sa 2 sentimo bago ibenta. Hoy, yan ito ah. Dito ka ba dapat? Sa oras na pinagsasabihan mo ako, bumaba na naman. Gusto mo bang mag-lower limit ang stocks ngayon? Ikaw na ang subukan. Kalokohan. Pwede bang magmanipula ng stock market ang isang janitor? Boss Shu, palisin mo na siya. Tumas. Totu ba? Tumas. Ang galing. Upper limit na. Nalusutan natin ang pagsalakay ni Boshu. Ngayon, ang kumpanyang sumasalakay sa atin ay tuluyang bumabagsak ang presyo ng stocks, pero naipagtanggol natin ang bilyon-bilyon. Talagang first class ka. Hindi ako kasing galing ni Bosho.
Sa murang edad, bilyonaryo na. Ano ang gusto mo? Gusto ko ang posisyon bilang General Manager ng Who Corporation na may ganap na kapangyarihan. Masyado bang makasarili? Kakatulong ko lang kay Bosyo na mailigtas ang bilyon-bilyon. Hindi naman siguro ganoon kakuripot si Bosyo, di ba? Ipaalam mo sa lahat, ang bagong General Manager ng Who Corporation. Si Lu Maigui. Opo. Tang-tang, hintayin mo si Mama. Kapag malakas na si Mama, makakasama mo na ulit ako. Saan ka pupunta ngayon? Sabihin mo sa akin, ha? Yan, puro trabaho lang naman ang pinupuntahan ko. Hindi naman kailangang isumbat ko sa'yo lahat, di ba? Ling Jiang. Natatakot lang talaga ako. Ang daming magagandang babae sa labas. Ako naman. Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon. Una akong pupunta para tingnan. Hindi makikipagtulungan ang Who Corporation sa Shanghai Group. Hindi ba sigurado na yon? May balita na may bagong general manager sila. Malaki ang kapangyarihan, malamang may kinalaman siya. Kailangan kong alamin muna. Ma, ikaw muna ang bahala kay Tangtang, alis na ako. Ingat ka. Umalis na si Ling Jiang. Kian, kunin natin ang 3 milyon. Siege, Ma. Teka. Tangtang, masyadong mahina ang katawan mo. Kailangan mong mag-ehersisyo. Mamaya, tatakbo ka sa likod ng kotse na ito. Huwag kang mag-alala. Pababagalin ko ang driver. Mabait ka. Kaya mo yan, Tang Tang. Bye, Kian. Hintayin mo ako. Babalik ako para sa'yo. Patay na ang ina ng bata. Ako ang stepmother niya. Kunin mo ang perang ito para sa akin. Sandali, titingnan ka muna. Paumanhin, ang pera ng bata ay maari lamang makuha kapag siya ay nasa tamang edad na. Ano ba itong lugar ninyo? Pera ng mga itim. Hindi ka OPA naririnig yan. Kailangan pang maghintay ng 10 taon bago makuha ang pera. Paumanhin, wala kaming magagawa. Mas mabuti pang sumunod kayo. Kunin ninyo agad ang pera ko, kung hindi, isusumbong ko kayo. Mga ginoo, ito ang aming patakaran. Walang kwentang patakaran. Mas mabuti pang magpakita kayo ng galang. Alam ninyo ba kung sino ang anak ko? Ang anak ko ay si Tang Ling Jiang. Si Tang Ling Jiang NG Jianghai Group. Mabuti naman at alam mo ang kanyang katayuan. Patay na si Lu Yue, ang kanyang ari-arian. Ay talagang pagmamay-ari ni Ling Jiang. Karapatan naming kunin ito. Huwag ibigay, masasama sila. Ano ba sinasabi Montag, Tangtang? Kami ni Lola ang nag-alaga sa iyo. Ganyan ka ba magpasalamat? Kumakain ka sa amin, tapos ganyan ang sasabihin mo? Walang utang na loob ka. Ayos ka lang ba? Nene. Lu Yu. Hindi ka patay. Impossible, Nay, amoy patay na siya ng 3 araw. Paano siya muling mabubuhay? Nanay, miss na miss kita. Napapanaginipan kita. Pasensya na, Tangtang. Hindi pa ako pwedeng magpakilala. Mali ang pagkakilala mo, anak. Hindi ako ang nanay mo. Bakit ka kamukha ng nanay ko? Baka naman kasi naisip ng nanay mo na nag-iisa ka. Kaya't magkamukha kami. Hindi ka nanay kayo. Impossible, sa mundo na ito, maliban sa kambal. Paano may 2 taong magkamukha? Binibini, hindi maganda ang paghawak mo sa isang estranghero. Hindi ba't bastos yun? Ono ba yan, Lu Yue? Hindi ka talaga patay, di ba? Nagpapanggap ka sa amin? Gusto Montag beng masaktan, Shizian? Hindi kita sinaktan. Hindi mo ba alam na ayaw ko ng sibuyas? Sinadya Montag ba yun? Hindi po, Nay, hindi ko sinasadya. Kung hindi mo maalala next time, lumayas ka na lang. Hindi mo ba alam na ayaw ko ng sibuyas? Hindi Montag ba alam? Hindi ba tito rin ang ginawa mo sa akin noon? Ikaw ang unang nanakit, bakit hindi ako makakaganti? Siege.
Hintayin mo, papaluin kita ng anak ko. Oy, anak. Malaking problema, dumating ka na. Alam ko, pupunta na ako. Bosyo, sayang naman ngayon. Hindi nakita ang bagong general manager. Okay lang. Pinapunta ko siya sa insurance company para kumuha ng pera. Maami pang pagkakataon para magkita. Bosyo, yung collaboration natin. Napansin ko, may mga tao sa pamilya Tang na hindi sumusunod sa patakaran. Ay, delay muna natin ang collaboration. Kung easy pin, dapat nakakuha na ng pera ang general manager ko. Zasundoin ka o Zia. Presidente ka, ikaw pa ang susundo sa general manager. Baka may sekretong relasyon ang dalawang ito. Ma, anong nangyari? Anak, sinaktan ako ng asawa mo. Yan, sinaktan mo si mama. Ako? Lingjiang, hindi ako, Zia yon. Luyu. Hindi ka patay. Ang mga desisyon nyo, nakakatawa talaga. Sabi ko na, hindi ako si Luyu. Tinatanggihan mo. May nunal ka sa kamay. Babalaan ko kayo ang ginagawa nyo. Pananakot na yan. Pwede ko kayong idemanda. Hindi siya yon. Imposible yan. Anak, sa palagay ko, nagpapanggap lang yan. Hindi namatay si Luyu. Ma. Nakita ko mismo na inilibing si Luyu. Tama si Ma, nakita ko rin siyang ilibing. Tapos na ba ang card ko? Oo, tapos na. MS. Lu, ito po ang cat ninyo. Hindi mo ako kilala. Kilala mo naman siguro si Tangtang. Mama, pagdating sa bata, kayo, si Luyu ang dating asawa mo, di ba? Yung perang iniwan ng dating asawa para sa bata, pinagkakaguluhan nyo. Nakakaya. Sino ang minumura mo? Zino KBA? Bosyo. Bakit ka nandito? Boss Tang. Sakto, nandito ka rin. Sinusundo ko ang aking general manager. Bosyo, alam mo ba kung sino siya? Interesante ang sinabi mo. Zenozia? Siyempre alam ko, Boss Tang. Ito ang bagong general manager natin. Lu Maigui. Siya ang bagong general manager. At ikaw, sino ka? Presidente Lu. Siya ang presidente ng Jianghai Group, si Tang Lingjiang. Presidente ng isang malaking grupo, pero kinukuha pa ang perang iniwan ng asawa para sa anak. Nakakatawa. Bosyo, sa mga taong ganito ang ugali. Mas mabuting iwasan na lang ang pakikipagtulungan. Sig, hindi na tayo makikipagtulungan. Boss Tang. Yung proyektong palagi nating ipinagpapaliban, hindi na kailangang ipagpaliban pa. Lingjiang, nakamali KBA kanina? Baka kambal? Yung presidente huo na yon. Parang sobrang lambing niya sa kanya. Tangtang. Para sa'yo, kamukha ba niya si mama? Para sa akin, kamukha niya si mama. Kamukha lang. Heksyong. Imbestigahan mo ang impormasyon tungkol kay Lumigi, bilisan mo. Anak, dahil nandito ka na, kunin mo na yung 30 milyon. Tama na. Bili sa akin yung 30 milyon ko. Para makabangon ako muli. Pwede bang ituring na lang na ibinalik ko na sa kanya ang pera? Ang laki ng perang yon. Ma, kung magpapatuloy ka sa kalokohan, ipapadala kita sa bakasyon. Anak ka, iwan mo lang ako at si Kian dito. Ma, siguradong inisip din ni Lingjiang. Kung si Lumigi ba o si Luyu ang nakita niya kanina. Huwag na tayong makialam pa. Yung 30 milyon, hindi muna natin kukunin. Buvisit. Patay na si Luyu. Bakit may lumabas na kamukha niya? Lu Maigui. Maging si Lu Maigui o si Luyu man yan. Huwag na silang lumapit kay Lingjiang. Ex-Montag? Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat itanong. Kailangan ko pa ng tulong mo sa isang bagay. Tutulungan kita. Dapat mong sabihin sa akin kung ano talaga ang gusto mong gawin. Paghihiganti. Boss Tang. Boss Tang, naimbestigahan ko na. Walang problema sa pagkakakilanlan ni Lumigi. Dati ay nag-aral sa ibang bansa. Kamakailan lang umuwi.
Tumulong sa Huo Group na maiwasan ang malaking pagkalugi. Binigyan ng pambihirang posisyon bilang general manager. Paano may dalawang tao na magkamukhang ganito sa mundo? Ayon sa mga datos ni Boss Tang, wala siyang anumang problema. Maganda rin ang pamilya ni Lumigi. Noong mga nakaraang taon sa mga bangko sa ibang bansa, nag-ipon ng maraming mahalagang bagay. Nang namatay ang kanyang mga magulang, inilipat niya ang mga ito sa mga bangko dito sa bansa. Mga bangko dito sa bansa. Ling Jiang, may paraan ako. Para malaman kung siya talaga si Lumigi o si Luyu. Anong paraan? Kian, hindi maganda ito. Ling Jiang, Para sa iyo lang ito lahat. Mukhang gusto mo talagang sumanib sa Huo Group. Tang-tang. Boshu. Ikaw, Mag-o-overtime mamaya. Huwag kalimutang kumain. Bakit ang bilis ng tibok? Baka tumatanda na, humihina na ang puso. Oras na para magpa-check ko. ito si Hufeng. Ano na naman ang kanyang ginagawa? Ziege. Natapos ko na ang mga kontrata, may ilang mga butas. At tiningnan ko ang susunod na pag-unlad ng kumpanya. May ilang mga kakulangan, minarkahan ko lahat. Isang linggo lang, natapos mo na. Dahil biglaan ang pagdating ko, dapat mas magsikap pa. Sige, magpupulong tayo ng board mamaya. Board meeting. Ang mga miyembro ng board. Ayaw nila sa hindi pakikipagtulungan sa Jianghai Group. Tinawag nila Zinatang Lingjiang at Pakiangkian. Para mag-usap NG sama-sama. Solusyon. Normal lang, ikaw ang nagwaranti sa akin bilang general manager. Hindi may iwasang may mga puna ang ibang shareholders. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Malapit na ang oras, bakit hindi pa sila dumating? Dumating na si Boshu. Umupo ka. Ang usapin ng pagtutulungan ng Huofeng at Jianghai Group. Kailangan pa bang pag-isipan ulit? Ang Jianghai Group ay napakaganda ang pag-unlad. Kung tayo ay makikipagtulungan, talagang magiging malakas ang samahan. Hindi mo naman pwedeng dahil lang sa isang babae. Ayaw mo nang makipagtulungan, di ba Boshuo? Dala namin ang aming sinseridad ngayon. Talagang gusto naming makipagtulungan sa iyo. Rosas. Sinasabi nila na dumaan ka sa likod na pinto. Pwedeng tingnan ng lahat, ito ang aking nagawa sa loob ng isang linggo. Na mga achievement. Siya ba talaga ang magiging Luyu? Si Luyu ay matagal ng housewife. Paano niya nagawa ng napakaganda ang mga bagay na pangnegosyo? Isang linggo pa lang bilang presidente si Lu, ay naibalik na niya ang higit 80 bilyon na pagkawala ng kumpanya. Ang Huo Group ay inatake ng mga malalaking pamilya sa ibang bansa. Si President Lu ang humarap sa hamon. Ngunit, sa pagtatapos ng labanan sa stock market, inayos ni President Lu ang mga tauhan sa bawat departamento ng kumpanya at nag-recruit ng mas maaming magagaling na tao. Sa maikling panahon, na-optimize ni President Lu ang lahat ng brand ng kumpanya pa sa pinakamatsimum na promotion na nagdala ng higit 800 milyon na kita sa kumpanya. Ang isang linggong ito ay katumbas ng kita ng kumpanya sa isang quarter. Sabihin ninyo sa akin, sino sa inyo ang may kakayahang gawin ito? Mabuti. Aminin natin na si Lumigi ay may kakayahan. Ngunit ang pakikipagtulungan sa Jianghai Group
Paano natin ititigil dahil lang sa isang salita niya? President Lu, alam kong may personal tayong hidwaan. Ngunit huwag nating hayaan na makaapekto ito sa pag-unlad ng kumpanya. Boss Tang, sa tingin ko ay nag-overthink ka. Ang dahilan kung bakit ayaw kong makipagtulungan ay dahil sa Jiang High Group. Ay may problema sa panloob na pondo. Paano niya nalaman ng napakalinaw? Panloob na pondo. Mga kasama, tingnan ninyo ang dokumento sa harap ninyo. Ito ang aking nakalap. Ang Jiang High Group ay lugi sa loob ng 1 taon. Noong nakaraang taon ay lugi ng higit 3 bilyon. Ngayong taon ay lugi pa rin at may problema sa cash flow. Nag-utang ng malaking halaga. Tutun ga. Kung makikipagtulungan tayo sa Jiang High Group, kailangan nating punan ang butas na ito para sa kanya. Ikaw, nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ba ako? Malinaw na malinaw sa iyo. Sino ka talaga? Boss Tang, hindi mo ba matandaan ang pangalan ko? Ako si Lumeigi. Nagsisinungaling ka, hindi ka si Lumeigi. Hindi siya si Lumigi. Miss Bai, ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, sa inyong lahat. Ang dating asawa ko, si Ementang, ay kamukha ni Boss Lu. Nagsiyasat din ako. Si Lumeigi ay lumaki sa ibang bansa. Kamakailan lang siya umuwi, napakasuspetsyosyong pagkakataon. Kaya. Hindi kayo narito para mag-usap ng negosyo. Tama, narito kami para patunayan ang iyong pagkakakilanlan. Boss Hu, ayaf naming maloko si Ling Jiang. Rosas, wala ka bang sasabihin? Paano ninyo gustong patunayan ang aking pagkatao? Mga kasama, ito ang safety deposit bots ni Lumeigi. Kailangan ng fingerprint verification. Kung may bubuksan mo ito, maniniwala kami. Lu Yu. Ang Hu Group ay hindi lugar para sa kalokohan mo. Umuwi na tayo. Boss Tang, mahina ba ang memorya mo? Sinabi ko na. Ako si Lumeigi. Kung gusto mong maniwala kami na ikaw si Lumeigi, mag-print ka ng fingerprint, buksan ang safety deposit bots kung hindi mo mabuksan. Impostor ka. Boshu, ang taong tulad niya na may masamang hangarin. Dapat arestuhin. Rosas. Subukan Montag. Iunat emaw ang keme Montag. Verification passed. Paano ito nangyari? Nabuksan ko ang aking safety deposit box. Ano ang imposible, buti na lang. Alam kong hindi sila titigil. Kaya pinalitan ko na ang safety deposit box. Ikaw talaga si Lumigi. Bosyo, sa palagay ko, hindi na nila kailangang manatili dito. Boss Tang. Ang gulo mo at ng iyong pangalawang nobya. Tapusin na natin ito. Kabit pala. Buntis PA. Nakakahiya. Bosyo, pasensya na. Mali kami ngayon. Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Pasensya na, Boss Lu. Tang Lingjiang, 7 taon tayong mag-asawa, pero ngayon ko lang narinig. Ang salitang pasensya mula sa'yo. Simula pa lang ito. Marami pang panahon. Unti-unti kong ibabalik ang lahat ng akin. Babalik ka sa puti. Hindi ko tatanggapin. Ngayon pa lang, sinasabi ko na. Sinumang lalaban kay Lumigi, ay kalaban ko, si Huofeng. Kung gusto ninyong makipagsagupaan, tingnan ninyong mabuti. Kung kaya ninyo, Ling Jiang, ano NG gagawin natin? Tara, umuwi muna tayo. Ang close call. ano? Nanghihina ang tuhod? Salamat ha, ngayon. Anong salamat? Ikaw ang nagpadala ng tao sa akin. Mga tao mo rin ang nakapansin ng kakaiba. At agad na pinalitan ang safety deposit box para sa verification. Dapat ikaw ang magpasalamat sa sarili mo. Dahil may halaga ka sa akin. Siguro pansamantala, hindi na nila pagdudahan ang identidad mo. Madaling magduda si Tang Lingjiang. Unang pagsubok pa lang ito. Kayan gayon. Ano ang plano Montag? Medyo.
Chismosa ka, Bosyo. Feng Hui. Hismosa ba ako? Boshuo, kung magsasabi ako ng totoo, mababawasan ba ang sahod ko? Xiao Feng A. Mukhang hindi bagay sa'yo ang posisyon mong ito ngayon. Mag-training ka muna sa ibaba. Miss Lu. Boss Tang. Ikaw pala. Miss Lu, pasensya na talaga. Naabala kita nitong mga nakaraang araw. Alam mo nakakabala ka, di ba? Umalis ka na. Enna Lu. Hindi mo sa pagkakang aming ako. Paghingi ng tawad. Enna Lu, dati kasi. Kamukha mo talaga ang dating asawa ko. Kaya nagkaroon ng malaking pagkakamali at gulo. Nababagabag ang konsensya ko, gusto kitang imbitahan. Sa bahay para sa isang hapunan. Kung pupunta ako, makikita ko ba si Tangtang? CJ, payag ako, bibigyan kita ng pagkakataon. Talagang hindi siya si Luyu. Sa ngayon hindi. Pero mamayang gabi, dadalhin siya ni Linjiang para kumain dito. Nag-prepare ako ng mangga. Si Luyu, grabe ang allergy niya sa mangga. Kung wala siyang naramdaman, baka talagang hindi siya si Luyu. Totonga. Patay na, di pa ako mapapanatag. Tangtang. Bakit ka dito kumakain? Bata, nagkita na naman tayo. Nanay. Hindi ako nanay mo, pero pwede mo akong tawaging Tita Rosas. Linjiang, dumating ka na. Halika na, kumain na tayo. At ZMS, Lu. Pasensya na sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Akala ko, ganito lang kayo sa mga hindi ninyo kilala. Bata lang naman yan, di naman kailangang umupo sa mesa. MS, Lu, halika na, kumain na. Huwag mo na siyang pansinin. Kung hindi lang kailangan ang kooperasyon ng pamilya Tang, di kita pagtitiisan. Akala mo ba magiging mabait ako sa'yo? Si Luyu, grabe ang allergy niya sa mangga. Kung hindi siya si Luyu, walang mangyayari sa kanya. Kung ganito kayo kabagsik sa isang bata, mukhang di na kailangang kumain. Enna Lu. Tangtang, halika, kumain ka doon. Kung papunta AKO. DBA AKO Paluan NI Lola? Tangtang, anong sinasabi mo? Bakit ka paluin ni Lola? Anak, halika na, kumain na tayo. Sige na. MS, Lu, halika na, umupo ka na. MS Lu, ito ay mangga mula sa aming taniman. Tikman mo, ang tamis nito. Si Luyu talagang malala ang allergy niya sa mangga. Hindi niya talaga ito makakain. Ang tamis nga. Hindi siya si Luyu. Bakit niyo ako tinitingnan? Kumain na kayo. Inutos ni Linjiang sa chef na gawin ito ngayon. Ang sarap. Buti na lang, nakatago akong uminom ng gamot sa allergy bago bumaba. Enna Lu. Okay na yung dati nating hindi pagkakaintindihan. Sana magkita ulit tayo. Boss Tang, sinabi ko na sa'yo. Kung gusto mo magpatuloy ang pakikipagtulungan sa Hu Corporation, kailangan sa loob nyo ay Rosas. salamat, Boss Tang. Huwag kang aalis. Tangtang, ano nang nangyari? Huwag kang aalis, pwede ba? Tangtang, may usapan tayo ni Tita. Okay lang ba? MM. Tangtang. Pigilan mo nga yan. Ang cute ni Tangtang.
Tangtang. Nanay, iwan mo na BAAKO? Nanay, ikaw ang nanay ko. Nanay, miss na miss kita. Tangtang, para. Tuloy lang ang takbo. Proofing. Pwede kitang ibaba. Pero yung totoong pagkatao mo, hindi ko na kailangang itago. Tangtang. Nanay, huwag kang aalis. Tangtang. Hindi siya nanay. Ayoko sa'yo. Tangtang. Sino nagturo sa'yo ng kawalang galang? Tandaan mo, Tak. Ang paghihiwalay natin ngayon ay para sa panghabambuhay na pagsasama. Naiintindihan mo ba? Tangtang. Hintayin mo ako, anak. Malapit na. Hindi ko maghinala si Kalinjang. Sa tunay kong pagkatao, ang kailangan gawin ngayon ay pag-isahin ang Jiang High Group sa Hu Corporation. Tapos, may i-verify ako. Ano yun? Anak ni Bai Qianqian. Hindi naman kahawig ni Tang Lingjiang. Ang shares ng Jianghai Group, na-acquire na ang 31%. Ang mga susunod ay core members, hindi na ma-acquire. Isang buwan pa lang na-acquire mo na ang Jiang High. 31% ng shares. Siguro si Tang Lingjiang ay nag-aalala na. Si Tang Lingjiang ay may 50%. Absolute control, gusto mong kunin ang kanyang kumpanya. Mukhang imposible. Ano ba ang minamadali? Sinabi ko, 3 buwan para ma-acquire ang Jiang High Group. 1 buwan pa lang ang nakalipas. Saan ka pupunta? Bosyo, mga lalaki, mas mabuting huwag masyadong tsismoso. Bosyo, dumating si President Hang para mag-usap. Feng Hui, sa palagay mo, may kulang ba kay Lumigi? Sa loob ng 1 buwan, dinugol ni President Lu ang kita ng Hu Group. Dapat malaki rin ang kanyang commission. Wala naman sigurong kulang. Malika, Malika. Kulang siya ng lalaki. At isang lalaking kasing galing ko. Boss, parang sobra naman ang pagiging walang hiya mo. Tara, lipad tayo. Tita Rose, 1 oras lang ako pwede makipaglaro sa'yo bawat linggo. Pwede bang 2 araw bawat linggo? Kapag matagal kang wala, malalaman ng pamilya mo, Tangtang. Tita Rose, mahal kita tang-tang, pui ba? Tangtang, sino ang nanakit sa'yo? Tita Rose, huwag kang matakot, hindi naman masakit. Sino ang nanakit sa'yo? Sabihin mo sa akin, ako na ang bahala sa kanila. SI Lola. Siya na naman. Mukhang kailangan kong magmadali. Mga walang kwenta, ang tagal nyo nang nag-imbestiga, wala pa rin kayong nahanap. Sino ang bumili ng ating kumpanya? Ano ba ang ginagawa nyo? Huwag kang mag-alala. Wala namang mangyayari kung mag-alala ka. Si Boss Tang. Hindi na ito magandang patuloy, mukhang. Kailangan nating makipag-collaborate sa Hu Group. Pero ayaw magbigay ni Lumigi, di ba? Itong 1 buwan, mas madalas na kaming mag-usap. Hindi naman siya mahirap kausap, susubukan ko ulit. Pupunta ka na naman kay Lumigi? Wala na akong ibang paraan. Talaga bang wala kang ibang paraan? O dahil sa tingin mo ay kamukha niya si Luyu, ginawa mo siyang Luyu para muling magkabalikan? Kian, ikaw. Lingjiang, mukha talaga siyang Luyu. Natatakot akong iwan mo ako. Nag-overthink ka lang. Huwag kang mag-alala, okay lang. Mauna na ako.
Salamat. Rosas, pwede ba kita tawagin ganito? Pangalan lang naman yan, okay lang. Pumunta ako dito para makipag-usap sa'yo tungkol sa isang deal. Deal. Kailangan kong makipagtulungan sa Who Group, ibibigay ko ang Shanghai. 2% ng shares sa'yo. Boss Tang, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Ang Shanghai Group ay kumikita ng hindi bababa sa ilang bilyon bawat taon. 8% ng shares, parang backdoor deal mo sa akin. Kung magiging successful ang pakikipagtulungan sa Who Group, dagdagan ko pa ng 2 milyon. Gusto mo akong ipagkanulo si Bosyo. Bibigyan ka ng pera ni Bosyo. Pero hindi katumbas ng ibibigay ko sa'yo. Matalino kang babae, may ambisyon. 2 milyon plus 8%. Pag-isipan mo, Pero importante sa akin si Bosyo. mukhang hindi matutuloy ang deal natin. Kahit man lang 3 milyon. At 10%. May 49% pa akong shares. Sige, kukunin ko na lang sa mga shareholders. Dapat matuloy ang pakikipagtulungan sa Who Group. Gusto ka ni Tangtang, pumunta ka bukas ng gabi sa bahay para mag-dinner. CJ, Magandang pakikipagtulungan. ngayong gabi, samahan mo akong uminom. Hanggang sa malasing. Tang Lingjang, ang naghihintay sa iyo ay impyerno. Bakit hindi pa umuwi si Lingjiang buong gabi? Hyangyan, hindi pa umuwi si Lingjiang, ma. Nalala ko niya. Baka kasama niya si Lumegi. Huwag kang mag-alala, hindi naman gusto ng anak ko si Luyu dati. Akan gayon. Gusto na niya si Lumegi. Diretso na ako sa opisina. Pupunta si Rosas mamayang gabi para mag-dinner. Magdamag kang kasama ni Lumegi. Tapusin ko muna to. Ma, tingnan mo siya. Sigsig, huwag kang mag-alala, mama mamayang gabi. Bigyan natin siya ng leksyon para hindi siya mag-isip ng kung ano-ano. Mama, ang daming stuffed toy. Gusto kong manghuli ng stuffed toy. Sige, manghuli tayo ng stuffed toy, Tara. Gusto KO2. Sige, kahit ano ang gusto ni Tangtang, bibilhin natin. Sige. Tara, Mama, gusto KO2. gusto mo to? Sige, bilhin natin. Mama, gusto KO rin 2. Alam ko, bibilhin natin. Mama, miss na miss kita, tang tang. Anong ginagawa mo? Kagabi, kasama mo si Tang Lingjiang. Buong gabi. Ang concerned mo sa akin. Natulog kayo? Anong pakialam mo? Lumaigi. Galit si Bosyo. Bakit galit si Bosyo? Baka dahil gusto mo ako. Nagpapakapalit ka na. Kung hindi naman. Bakit ang concerned si Bosyo sa personal kong buhay? Collaboration lang tayo, wala namang. Lumaigui. Ikaw ang may gawa nito. Bosyo. Single ka lang. Hindi mo dapat ako ginulo. Naglalaro ka masyado ng games noon? Single ka lang, gusto mo ba magpa-blondie ako? Tapos magpa-afro pa. Masisiraan ka ng ulo kapag pinalo mo yan. Huvak kang ganyan. Magpakatotoo ka. Anong ginawa mo kagabi? Wala nang ibang pupuntahan si Tang Lingjiang. Binigyan niya ako ng shares at pera. Shares.
10%. Kapag meron ka nito, magkakaroon ka na ng 41% shares. Hindi lang yan. Noon, sa kumpanya ni Tang Linjiang, may isa pang may-ari ng 10% shares. Zeno? Luyu. Gusto kong sa araw na magtutulungan ang host group at Jiang High Group, ay ipapahamak ko si Tang Linjiang at mawawala sa kanya ang lahat. Sinusuportahan kita. Pero, dahil sinusuportahan kita ng ganito, hindi ba dapat? Man libre ka naman sa akin? Pumili ka ng gusto mo sa phone. Gising, bata, gising. Nasaan ang magulang? Kaninong anak ito? Nasaan ang magulang? Ano nang nangyayari dito? Tingnan natin. Sinong walang hiya ang nag-iwan ng bata sa kotse sa ganitong init? Mamamatay na ang bata, nasaan ang tao? Bata. Kaninong kotse ito? Gising. Bata, gising. Kaninong kotse? Gising. Tang-tang. Nene. Tang-tang. Huwag kang matulog. Tang-tang, huwag kang matakot, ililigtas kita. Tang-tang. Ako na. Tang-tang. Tumabi kayo. Tang-tang. Huwag kang matulog, Tang-tang. Sinong gago ang sumira ng kotse ko? Ikaw ba ang nagkulong sa bata sa loob? Napakawalang responsibilidad mo. Kailangan ko bang makinig sa'yo? Anong sinasabi mo? Hiya? Nasaan ang bata? Nawalan na ng malay ang bata. Dinala na sa ospital. Kung hinintay ka, patay na ang bata, wala na. Kung malaman ni Linjiang na inabuso ko si Tangtang, mabubuko ako. Buti na lang na agapan, nailigtas ang bata sa susunod. Huwag nang magpabaya. Tama po kayo. Tang-tang ko. Buti na lang okay. Salamat sa iyo ngayon. Libre Montag na lang ulit ako. Walang hiya ka, nagnakaw ka pa ng bata. Hindi kita sinaktan, tapos ako pa ang sinaktan mo. Na hindi mo maalagaan ang bata kung hindi dahil sa amin. Na nakita siya, patay na sana siya. Hindi ko sinasadyang naiwan ang bata sa kotse. Bakit ka galit? Wala namang nangyari. Dahil buntis ka, papatawarin kita. Grabe ang pag-alala ni Lumeigi kay Tangtang. Bakit, Miss Lu? Kahit may collaboration kayo ng pamilya namin ni Linjiang, hindi ka dapat nananakit. Tama. Maigi, mali ka dito. Boss Hu, dumating ka rin. Kung hindi ka bulag, na matagal na akong nakatayo doon, hindi mo pa rin ako nakita. Magpatingin ka sa mata. Ako, Tang-tang. Tang-tang, huwag kang magpapraning sa tatay mo. Tang-tang, Tari. ano ba talaga ang nangyari? Linjiang, dinala ko ang dalawang bata para bumili ng laruan. Pero hindi ko inasahang sumakay si Tangtang sa kotse ng mag-isa. Nang malaman ko, dinala na siya sa ospital. Kasi nungalingan. Miss Lu, ito ay aming pamilya. Bakit ka masyadong nag-alala? Anak, sinaktan niya ako kanina. Tama na, Tang-tang. Sabihin mo sa tatay mo kung ano talaga ang nangyari. Tatay, ikinulong ako ng tita sa kotse. Hindi niya ako pinayagang sumama kay Chenggong para bumili ng laruan. Ikinulong ako ng tita sa kotse. Hindi niya ako pinayagang sumama kay Chenggong para bumili ng laruan. Tang-tang, may ginawa pa ba siya sa'yo? Tatay, huwag mo sanang payagan ang tita na saktan ako. Masakit. Tangtang, ang bait-bait ko sa iyo. Bakit mo ako sinisiraan? Hindi ako nagsisinungaling. Anak, huwag kang maniwala sa isang batang babae.
Tatay, alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Mahal mo si Lola. Mahal mo rin si Tita Tian at si Chunggong. Hindi mo kami mahalan ay mama. Tang-tang. Napakalikot ng isip mo para sa isang bata. Ang bait-bait ko sa iyo at lahat ay nakakaalam. Et Zaka. Ang mga suot mong damit ay mamahalin lahat. Ang suot ko ay lahat kay Chenggong, tatay. Kung ayaw mo sa akin, dalhin mo na lang ako sa orphanage. Ayoko nang masaktan. Tang-tang, pinag-away mo kami. NG Tatay Montag. Sinaktan Montag ako, Kiangkian. Okay lang ba ang tiyan mo? Tanglingjiang, Sinampal Montag ako, Kiangkian. Anong nangyari sa mukha mo? Anong nangyari sa mukha ko? Lingjiang, makinig ka sa akin. Lingjiang. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Peking lahat pala. Lingjiang, mahal na mahal kita. Paano na ako kung wala ka? Hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Noong bata pa, si Tang Lingjang ang nailigtas. Hindi ba ako ang nagligtas sa kanya? Ako na ang aakit sa kanila, huwag kang matakot. Dadalhin ko ang tao para iligtas ka. Lingjiang, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginaya si Luyu. Isipin mo na lang na dinadala ko ang anak mo. Patawarin Montag na ako, please. Ginaya si Luyu. Hindi, bala. Lingjiang, mali ang narinig mo. Ipaliwanag mo ng maayos. Alam kong hinahanap mo ang babaeng may peklat sa mukha. Kaya gumuhit ako ng peklat sa mukha ko. Nakasalubong ko si Luyu sa school noon. Naiwan niya ang diary sa mesa, tapos hinanap mo siya. Alam kong mayaman ka, kaya ginaya ko siya. September 21, maaliwalas. Naipit ako. May nakilala akong lalaki, si Tang Lingjang. Ang ganda ng pangalan. Pero duwag pala siya. Nahuli kami nung tumakas. Itinago ko na lang siya sa mga palumpong. Sabi niya pakakasalan niya ako paglaki, naalala ko. Pero nagasgas din ang mukha ko. Sana kumita ako ng pera. Para maalis ang peklat. Narinig Montag? Si Emartang, hahanap ng babaeng may peklat sa buong lungsod. Zu Empre naman. Parang si Tang Lingjang daw ang tinulungan noon. Ang tagapagligtas ni Tang Lingjang. Rich guy at mahirap na nagmamahalan. Grabe. Pupunta pa siya sa school natin ngayon. Meron na sigurong balita. Tang Lingjang, makakita ka rin sa wakas. Hoi, Klasmate, Diary Montag. Tang Lingjiang. Siya yung mayamang lalaki sa Haicheng. Kung makakasama ko siya sa future, wala na akong problema. Pagkatapos kong basahin, pinakuha ko ang diary. Ibinigay kay Luyu. Hindi niya ako nakilala kaya naglagay ako ng peking peklat sa mukha ko. Gumawa ako ng peking peklat. Hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Si Luyu kayong dalawa ay nasa isang paaralan. Paaralan. Kaya lang yung hinahanap niya. Mula simula, mali ang taong hinahanap niya. Mali ang taong hinahanap niya. Lingjiang. Mahal na mahal kita talaga. Hindi peke ang pagmamahalan natin. Tingnan mo, may anak tayo. Binigyan pa kita ng anak, di ba? Salamat, Mustang. Pinanood mo ako ng magandang palabas. Luyu. Bostang, tingnan mong mabuti. Siya si Lumigi. At si Luyu ay patay na. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Bostang, mali ang babaeng hinahanap mo. Pero hindi mali ang bata. Mag-ingat ka sa pagalit. Buntis pa siya. Rosas. Tara na. Tita Roses. Mama Miss Kita Tang Tang, column.
Oo anak. Buntis pa siya ng anak mo. At binigyan ka pa ng anak na lalaki. Heksyong, Boss Tang, dalhin mo siya para sa Yanay test. Siege. Hindi Lingjiang. Lingjiang, alam kong nagkasala ako sa pagloloko sa iyo. Pero si Chenggong at ang bata sa tiyan, talagang anak mo. Palagi kitang inisip na mabait. Pero ngayon sinaktan mo ang anak ko, hindi ako maniniwala sa kahit sino maliban sa Yanay test. Hindi ako maniniwala sa kahit sino. Tang-tang. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita pahihirapan ng tatay mo. Tang-tang. Hindi na magtatagal. Magkasama na tayo ni Tangtang magpakailanman. Kanina sa ospital, binanggit mo ang tungkol sa bata. Sinadya mo yun, di ba? Ang pagkakakilanlan ni Tang Chenggong, hindi ka ba naghahanap ng pagkakataon? Sabihin kay Tang Lingjiang, ano pa ba ang mas maganda kaysa sa kanyang sariling pagtuklas? Boss Shu. Ang tigas talaga ng puso mo. Maliban sa iyo. Walang awa ako sa iba. Lola, bitawan mo ako. Gusto kong lumabas. Hindi muna apo. Masama ka, Lola, pag ibinigay na ni Papa ang lahat ng ari-arian sa akin. Ipapadalakita as a home for the aged. Anak, paano mo nasabi yan? Chenggong, huwag kang magsalita ng ganyan. Nanay, hindi mo ba sinabi na maganda ang home for the aged? Ipadala na natin si Lola doon. Kian, paano mo nasabi yan sa bata? Ma, maliit pa itong bata. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Kung hindi itinuro ng matanda, paano malalaman ng bata? Ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang napagtanto na may palatandaan na pala ito. Lingjiang. Boss Tang, lumabas na ang resulta ng ENA test. Anak. Hindi ba? Kian, ikaw talaga. Ang cute mo. Ma, anong ma? Zinong mamontak? Ang apo na inalagaan ko ng ilang taon, hindi pala kadugo. Boss Tang, hindi mo anak ang dalawang bata. Ikaw talaga, hindi sapat na pinapalaki mo ang hindi mo kadugo. Ang nasa tiyan mo, hindi rin anak ng anak ko. Tama na. Matandang bruha, akala mo ang ganda-ganda mo? Gusto mo lang ng apo. Tigilan nyo na. Bawiin ang lahat ng ari-arian ni Baikian. Palayasin siya. Si Boss Tang. Lingjiang. Miss Bai, umalis ka na. Tang-tang. Pasensya na anak. Pasensya na rin sa nanay mo. Papa, Tang-tang. ayaw ko sa iyo, Papa. Gusto ko si Mama. Tang-tang, ipapangako ko sa'yo, hahanap ako ng magandang nanay para sa'yo. Patawarin mo ako anak. Good morning, President Liu. Good morning. President Liu, dumating na ang bulaklak mo sa opisina. Bulaklak. Ang bulaklak ba na ito ay galing kay Hufeng? Hindi ba niya alam na gusto ko ng sunflowers? Hindi niya alam dati. Alam na niya ngayon, pero... hindi ako ang nagbigay. Siya pala ang nagbigay. Kakatapos lang palayasin ni Tang Lingjiang si Baikian. Sunod-sunod ka agad sa'yo, ang landi mo ay. Gusto mo na malandi? Salamat ah. Gusto ko yung todo sakin, nahuhumaling sakin. Yung hindi mabubuhay kung wala ako. Lumay gui. Gusto kita. Yung todo es ayo, ganong. Ano sa tingin mo? Gusto mo subukan? Bosyo, biro lang yan. Hindi tayo pareho ng mundo.
Hoy, Boss Tang. Alaynan. Sabay tayong kumain. Phew. Rose, may hihilingin ako sa'yo. Mahal na mahal ka ni Tangtang. Pwede ka bang pumunta sa bahay namin para alagaan siya ng ilang araw? Hindi libre. Pwede ba ang isang araw, 10,000? Isang araw, 10,000? Ang laki ng offer niya. Pwede mo rin akong bigyan ng 20,000. Para hindi ako pumunta. Nant unsi Tangtang. Pwede bang hindi ka pumunta? Hindi. Hoy, Boss Tang, sige payag ako. Tangtang. Gusto mo bang maging nanay mo si Tita Rose? E di laligawan ko si Tita Rose. Para alagaan ka niya, okay? Papa, gusto mo bang may isa ka pang papatayin? Tangtang, aksidente lang ang nangyari sa nanay mo. Tangtang, halika, inom na ng gamot, inom na. Anong ginagawa mo? Ikaw pala? Sabi ng anak mo, kailangan ako ni Tangtang. Kaya pinapunta ako para alagaan siya ng ilang araw. Miss Lu, ako ang bahala sa apo ko. Wala ka na doon. Sabi ni Tang Linjiang, ako ang mag-aalaga kay Tangtang ng ilang araw. Sa panahong ito, ako ang masusunod. Ako pa rin ang nagpapatakbo dito. Dalhin mo rito ang gamot. Uminom ka na. Uminom ka na. Uminom ka na, Chen Fenging. Hindi talaga nagbago ang pinagmamalaki mong hilot na yan. Luyu, inumin mo ito. Ma, ano ito? Nandito ang sanki, danggi, at dumi ng baka. Marami pang pampalakas. Narinig ko sa lola nung nagkakambal na lalaki, yan daw ang ginamit nilang hilot. Inumin Montag na. Dumi ng baka. Ma, ayaw ko uminom yan. Bilis, uminom ka. Para magkaanak ka ng malusog na apo. Halika, uminom ka. Kung naniniwala ka ng husto sa hilot na to. CJ, sabi mo pampalakas ito, edi ikaw ang uminom. Anong gagawin mo? Mahilig ka palang uminom ng gamot, no? Inumin mo. Uminom ka. Anong ginagawa mo? Ma. Anak, buti na lang nakauwi ka na. Ginawan ako nitong babae. Rosas, anong nangyari? Boss Tang, pinapunta mo ako para alagaan si Tangtang. Pumayag ako dahil lang kay Tangtang. Bata pa siya. Ang cute-cute niya. Pero pinainom siya ng nanay mo ng gamot na maipis. Sinabing pampalakas. Ito ang gamot, iinumin mo ba? Tumigil ka, masamang tao. Ma, ilang beses ko nang sinabi, huwag mong papakainin ng kung ano si Tangtang. Anak, para naman sa ikabubuti niya yon. Nga naman, Boss Tang, ang bait-bait mo talaga. Pinatay mo na ang asawa mo, ngayon naman ang nanay mo. Baka naman isang araw, ang apo mo na ang papatayin. Masamang tao ka. Huwag mong sasaktan si Tita Rosas. Walang utang na loob. Traidor. Kumakampi ka pa sa labas. Ma, Ma, mag-empath ka na. bukas ihatid kita sa home for the aged. Anong sinabi mo? Ihatid kita sa pinakamagandang home for the aged sa Haichen. Dadalawin kita. Ayoko. Ayokong pumunta. Tama. Paano kung maapi siya sa home for the aged? Sabihin ko na, sa pinakamagandang home for the aged sa Haichen. Walang ganun ang mangyayari. Anak, nagkamali ako. Magiging mabuti na ako kay Tangtang. Ayokong pumunta sa home for the aged. Ayoko. Baka sa susunod na makita mo. Hindi na buhay na si Tangtang. Boss Tang, pag-isipan mong mabuti. Masamang tao, tumahimik ka. Papa, pwede ba akong lumipat kasama ni Tita Rose? Nagdesisyon na ako, hindi na bukas, ngayon na. Punta kayo at ayusin ang mga gamit ni Mrs. Anak, ayoko sa home for the aged. Ayoko, ayoko, ayoko. Tangtang, hindi mo makikita si Lola sa susunod na panahon. Sabihin mo kay Lola ang paalam. Palam Lola, Mamamiss Ka and I Tang Tang. Ayoko umalis, ayoko umalis. Tangtang, bumalik ka. Ayoko umalis. Huwag kayong mag-alala, naayos ko na ang lahat sa home for the aged. Magiging maayos ang inyong pamumuhay doon. Nanay, Ano ang tawag mo sa akin? Ano ang sinabi mo? Ano ang tawag mo sa akin? Ano ang sinabi mo? Ano ang tawag mo sa akin? Pasensya na kung natakot ka. Boss Tang, ano ba yung sinasabi mo?
Siyempre, ang paalaga kay tatang ay may bayad sa 10,000 sa isang araw. Ang daling kumita nito. Tita, kapag inalagaan mo ako sa isang araw, may 10,000 ka ba? Papa, dapat kang magtrabaho ng mabuti para mas matagal akong kasama ni tita. Sige, susundin ko lahat ng gusto mo. Uwi na ako para sabihin kay Bonnie. Rose, ano ang relasyon mo kay Hufeng? Boss at empleyado lang. Alam kong may ilang hindi pagkakaunawaan tayo noon. Pero sana ay mawala na ang lahat ng ito. Ito ang aking regalo bilang paghingi ng tawad. Tang Lingjiang, sa nakaraang 7 taon. Wala kang ibinigay na kahit anong regalo sa akin, ngayon ay binigyan mo. Ang isang babaeng kakilala mo lang ng 2 buwan ng mamahaling regalo. Susi, Hindi ba't ang dating Luyu ay walang kwenta? O bigla ka na lang ngayon gustong bumawi? Boss Huo. Boss Lu, hindi ba't may nararamdaman ka ulit kay Tang Lingjiang? Tang-tang, mahal ka ni Mama. Kailan ka pumasok? Bakit walang ingay ang paglakad mo? Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka natatakot? Ibinigay ni Tang Lingjiang. Maganda ba ito? Sabi nila mahigit 1,000,000 ito. Tingnan ka o. Anong ginagawa mo? Masyadong maliit ang brilyante. Matanda ka na, konting pabor lang napabili ka na. Tama si Bosyo. Matanda na ako. Hindi ako mabibili ng konting pabor. Kaya hindi ko ito kukunin. Sinasadya mo ba? Hindi ba't ikaw ang nagsabi nito, Bosyo? Pinipilit montag ako. Kailangan tanggapin ka muna ng anak ko bago kita tanggapin. Sa susunod, hindi ka na magkakaroon ng ganitong swerte. Mahirap pakisamahan ang nanay na ito. Hindi ba't kaya kong pakisamahan ang isang bata? May 3 araw pa. Ipapahayag na ang pakikipagtulungan sa Jianghai Group. Handa ka na ba? Huwag kang mag-alala. Oras na para mabawi ang lahat ng sa akin. Palabasin niyo ako. Hahanapin ko ang anak ko. Luyuy, ikaw ang may kasalanan nito. Hahanapin ko ang anak ko. IKFBA ito? Luyu, hindi ka pala patay. Niloko montag ako. Niloko montag ako, hindi ka talaga patay. Chen Fengying, hindi mo inasahang magkakaroon ka ng ganitong araw. Ang pakiramdam na ipinasok sa home for the aged ng sarili mong anak. Kumusta ang pakiramdam? Niloko mo ang anak ko. Gusto kong makita si Lingjiang. Gusto kong makita ang anak ko. Hindi mo na siya makikita. Ano ang sinasabi montag? Hindi ba't nakakatawa? Dati ayaw niya lang akong tingnan. Ngayon sinasabi niyang mahal niya ako. Sa palagay mo ba ginagawa niya akong kapalit ni Luyu? O talaga bang mahal niya ako ngayon? Pero kung ginagawa niya akong kapalit ni Luyu, o talaga bang mahal niya ako ngayon? Hindi nito mababago ang katotohanang babagsak siya. Ano ang balak montag? Nabili ko ang 41% ng shares ng Jianghai Group. Bukas ang araw ng pagpirma ng kontrata ng Jianghai Group at Hu Group. Tang Lingjiang, akala niya naresolba na niya ang mga problema sa kumpanya. Pero hindi niya inasahan na siya pala ang dapat na maresolba. Masamang tao, papatayin kita. Ang 3,000,000 na puhunan ng pamilya Tang ay galing sa akin. Hindi pa huli para kunin ko ulit ito, pero para sa iyo. Sana ay manatili ka na lang dito sa Home for the Aged. Mahal din ang Home for the Aged na ito. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pag napagkaroon si Lingjiang. Pwede ka pa bang patuloy na manatili dito? Luyu, sana hindi ka magtagumpay. Kung hindi ako magtagumpay, siguradong una kong isasama ka sa impyerno. Assistant Feng, bakit ka nandito? Pinapunta ako ni Boshu para sunduin ka. Nasaan si Hu Feng? Ano ang ginagawa niya? Nag-aalaga ng bata. Jack and Poi. Haha, Tito Hua, talo ka na naman.
Ang galing mo naman, Tangtang. Dati, kapag naglalaro ako ng ganito kay mama, hindi ako natatalo. Dati rin, naglalaro si papa sa akin. Pero sinasakay pa ako ni papa sa likod niya. Sakay sa likod. Halika, Tangtang, kaya rin ni Papa mong gawin yan. Sakay sa likod. Kaya rin ni Tito. Halika. Si Mama, ano ang pangalan ni Mama? Mama. Wala akong nakikitang anuman. Tita Rose. Tita Rose, ang bike ni Tito Huo, naglalaro kami ng Jack and Boy. At sinasakay pa niya ako sa likod niya. Boshu. Salamat sa hirap. Anong hirap? Hindi pa kayo kumakain, di ba? Tara, sabay tayo. Tito Hua, gusto kong kumain ng McDonald's burger. Masarap, malaking portion. Hindi pwedeng kumain ng pritong pagkain ang bata. Hindi ka pwedeng kumain yan. Tara na, kain na tayo. Kayong dalawa. Hintayin niyo ako. Hufeng, gising na, dumating na tayo. Ikaw, Hayaan mo akong yakapin ka sandali. mukhang si Boshu. Medyo mahina ang katawan. Ano ang ibig mong sabihin? Mukhang talagang mahina ang katawan ni Boshu. Lumay gui, malas Montag. Rose, hintayin kita sa opisina. Esan, Inanunsyo ng Huo Group na magkakaroon sila ng Permanenteng Strategic Cooperation kasama ang Jianghai Group. Ang hakbang na ito ay tiyak na magtataas sa dalawang grupo sa bagong antas. pasok. Magandang, eleganteng, at kaakit-akit na Miss Lu, gaano pa katagal? Ang acquisition meeting. Siyempre, dapat maganda ang itsura. Kailangan pa rin ng pasensya ang boss. Kung hindi mo mahahabol ang babae. Si Miss Lu. Tangling Jiang, kailan dating ang bagong shareholder ng kumpanya? INI. Et saka yung Huofeng. Dapat alas 10 ang signing, ngayon alas 10:30 na. Tangling Jiang, ilipat mo ang shares ng kumpanya sa bagong shareholder. Hindi kami sang-ayon noon, ngayon. Wala ka bang paliwanag sa amin? Paliwanag. Bakit nakikipagtulungan ang Jianghai Group sa Hu Group? Wala ba kayong alam? Mga walang kwenta. Mga kasama, ang tagal ninyong naghintay. Luyue, bakit siya? Meigi, boss, dumating na rin kayo. Kamusta? Ako si Lumeigi. Ang bagong presidente ng Jianghai Group. Sana suportahan ninyo ako sa hinaharap. Bilang bagong presidente. Meigi, ano ang sinasabi mo? Boss Tang, mahirap ba intindihin ang sinasabi ko? Meigi, ngayon ang araw ng signing sa Hu Group. Ngayon talaga ang araw ng signing sa Hu Group. Bilang presidente ng Jianghai Group, ito talaga ang dapat kong gawin. Boss Tang, baka gusto mong magpahinga muna sa tabi. Mukhang. Hindi pa alam ni Bostang ang sitwasyon. Ano ba ang pinagsasasabi ninyo? Bagong presidente? Nagbibiro KBA? Nakalimutan kong sabihin, bilang may-ari ng 51% ng shares ng Jianghai Group. Hindi ba ako ang presidente? O kayo, Meigi, ano ba ang sinasabi mo? Boss Tang? Hindi Tangling Jiang. Salamat sa 0% shares na ibinigay mo. Kung hindi ko madaling makukuha ang gusto ko. Ikaw, Tangling Jiang, nagbago na ang panahon. Nagbago na rin ang tao. Ang pakikipagtulungan sa Hu Group ngayon ay totoo.
Pero ako si Lumeigi ang pipirma. Hindi si Tang Lingjiang. Luyu, niloloko mo ba ako? Tao, dalhin mo si Tang Lingjiang sa labas. Ano ang ginagawa ninyo? Boss Tang Luyu. Niloko mo ako, Luyu. Luyu. Sabi ng boss, masayang pakikipagtulungan. Simula ngayon, si Tang Lingjiang ay tatanggalin sa Jiang High Group. Ang sinumang magrereklamo ay tatanggalin. Sumasang-ayon. Luyu, lumabas ka. Hindi ako marunong gumulong pero aalis ako. Si Lumeigi at Luyu pala ay isang tao. Hindi na mahalaga kung o hindi. Alam mo ba, naisip kong ligawan ka ng maayos. Aalagaan kita sa hinaharap. Aalagaan mo ako. Tang Lingjiang, tandaan mo. Ang pagmamahal sa iyo ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Huwag mo akong pilitin. Ang pagpilit sa iyo, isang sampal lang ito bilang pampagana. Simula ngayon, lahat ng bahay at kotse sa pangalan mo, Tang Lingjiang. Kahit pera, hindi mo mapoprotektahan. Mawawalan ka ng lahat. Ikaw. Ayon sa balita, ang dating presidente ng Jiang High Group ay sangkot sa tax evasion. Isinara ang mga ari-arian. Nakulong si Tang Lingjiang. Ang lupit Montag. Karapat-dapat lang sa kanya iyon. Isinara ang mga ari-arian. Putang inang lumaygui, papatayin kita. Putang ina, putang ina. Ano ang gagawin ninyo? Wala na ang pamilya Tang. Akala mo makakapunta ka pa sa Home for the Aged. Umalis ka na. Huwag mong dudumihan ang lugar na ito. Hindi ako alis. Tatlong araw na akong hindi kumakain. Mabuting tao, pakiusap, bigyan ninyo ako ng kaunting pera. Luyu, ano ang gagawin Montag? Hindi pa ba sapat ang pinsalang ginawa mo sa amin? Masamang tao ka, umalis ka. Mukhang hindi mo pa rin naunawaan ang iyong pagkakamali. Masamang tao ka. Mamatay kang masama. Huwag mong sabihin hindi kita tinutulungan. Gusto mo ito? Bigyan mo ako, akin na ito. Ganun ka pa rin sa akin. Feng Hui, sundan mo siya. Hayaan mo siyang mamalimos gamit ang mangkok na ito sa hinaharap. Opo, Boss Lu. Kawawa naman ang tiyahin ito. Bigyan natin ng pera. Anong bigyan? Naghihingi ng pera habang may gintong mangkok. Baliw ka ba? Luyu, parusan Montag ako. Ayaf ko, ayaf ko, ayaf ko. Hawakan mo, ayaw ko. Ayaf ko, ayaf ko, ayaf ko. Amitabha. Guro, nahayag na ang iyong pagkakakilanlan. Tagapagkaloob, nilabag mo ang iyong pangako. Gaano pa katagal ang natitira sa akin? Tagapagkaloob, ang simula at wakas ay nagmula sa iyong mga gawa. Nagtanim ka ng kabutihan, kaya't mabuti ang iyong anihin. Guro, hindi ko maintindihan. May nagbayad ng napakalaking halaga, handang iligtas ang iyong buhay, at handang magpalit ng buhay mula ngayon. Ligtas ka na. Guro, sino siya? Hindi maaring ibunyag ang lihim ng langit, sana'y malutas mo ang iyong suliranin. Huwag nang balikan ang nakaraan. Salamat, Guro. Sino ba talaga? Luyu, nalampasan mo na ang pagsubok na ito. Anak, hindi ba dapat sumama ka na sa akin? Guro, Kapalit ng buhay mo ang buhay ni Luyu. Sulit ba? si Mama ang buhay ni Tangtang, basta't mabubuhay si Mama. Hindi na iniisip ni Tangtang ang sarili. Bibigyan kita ng 3 araw, samantalahin ninyong magkasama. Pagkalipas ng 3 araw, susunduin kita. Pakiusap Guro, bigyan pa ako ng panahon, 1 buwan na lang. Gusto kong makita si Mama na ikakasal, nagpahayag na ng pag-ibig si Tio Huo. Gusto kong makita si Mama na masaya, pakiusap Guro. Sigish, bibigyan pa kita ng 1 buwan.
Salamat, Guro. Hala Tio Huo, naghimatay si Mama. Ano? Sige, pupunta ako agad. Rosas, Tio Huo, lumhod ka. ano BA2? Pag-propose, hindi mo ba nakikita? Pag-propose. Hufeng, naisip ko na ang pag-propose. Hindi naman kailangang lalaki ang gumawa. Kaya't pakakasalan mo ba ako? Rosas. Ang pagpropose, dapat lalaki ang gumawa. Rosas, gusto mo bang samahan mo ako sa buhay na ito? Totoo ba to o hindi? Hindi. Mama, Orazene. Anak, gusto mo bang bumalik ang iyong ina? Pangarap kayawayan. Kahit ibuwis mo ang iyong buhay? Ang nanay ko ang buhay ko, basta't makabalik siya. Lolo, handa akong ibigay ang buhay ko. May koneksyon ka sa akin. Tulungan kitang makita siya muli. Pero pagkatapos nito, kailangan mong sumunod sa akin. At maging estudyante ko. Guro. Nanay, hindi ako mabubuhay nang wala ka, Tangtang. Nanay, kasama mo si Tito Huo, alis na ako. Ngayon, hindi ka na malulungkot, nanay. Hindi, Tangtang. Guro, ayoko sanang iwan si nanay. Kung may pagkakataon, magkikita rin tayo. Nanay, mahal kita. Ano pang hinihintay mo? Sumakay na tayo papunta sa ospital. Tangtang. Ang presidente ng Hu Corporation na si Hufeng at ang presidente ng Shanghai Corporation na si Lumigi ay ikinasal kahapon sa Mid-Autumn Festival, isang napakagandang kasal. Nanay, mid-autumn na, miss na kita, Tangtang.